okay, pasok na mo. Yun po, wala na po tayong deposit, wala na po tayong dagdag na financial bago pumasok. Parang entrance fee, wala na po. Basta alam na may loan member ka, okay, pwede ka na pumasok sa school. Basta may sakit. Hindi basta pumasok ka lang, okay, gusto ko laboratory or ano, dito. Yun po, magpani. Kailangan may sakit po. Okay, may question po. Malinaw po ba? Sa MNC. Ngayon, sabi sa amin, meron pa ba senior ID? Meron. Ako pinito, ito ako pa hindi na. Paano yan? Ano gawin natin doon? Kasi for-check up po. Opo, for-check up po kasi yun. For-check up purposes. Kaya hindi po hinahanap si PhilHealth ID. Valid ID po ang hinahanap sa inyo. Pero for admission po, yun po hinahanap si PhilHealth ID. Kung basta check up, okay, dagdag ko po dun sa 45 health centers na accredited ni PhilHealth dito sa City of Manila. Meron po tayong dalawang identified na private as consulta provider. Isa na po yung Qualimed. Ito po, nasa compound ng PGH. Qualimed. At saka yung Pelicure, nasa mesa po. Yung dating TSA, doon sa may overpass, doon lang po yung clinic nila. So, pwede po kayong namili kung anong facility yung pupuntahan ninyo. Good for 1 year, nakalagyan po kayo kung namili kayo ng consulta provider. Ang kailangan lang po ng isang government sa private consulta facility, ang government consulta facility po, wala po kayong babayaran. Magpa-laboratory, magpa-gamot, wala pong babayaran kasi subsidized po. May tulong po ang gobyerno, may hinalaan ng pondo para sa mga supply ngayon. Wait lang. Tapos, private po, meron po tinatawag na co-payment. Pag sinabi natin co-payment, may babayaran po kayo. In excess, no benefit package na nakalaan. Plus discount, syempre, babawasan yung senior discount. Iawas po yun. Ganun po ang kaibahan ng isang government at saka private consulta facility. Okay? Yes, sir. Kung lang sa gamot, ma'am, dyan sa sikat ng sapato. Minsan, hingi ka ng gamot, sabihin nila, wala. Balik ka. Balik ka, uwebis kasi schedule kasi dyan namin. Wala sa pumunta ka ron, pagpunta marunong, pila ka, mahal kang pumunta, pagdating mo lang. Paano gagawin naman ma'am? Siyempre, bibili ka na, kailangan mo. Kunsihal, baka matutulungan natin sila sa pag-create ng ng resolution or ordinance with regards sa supply ng medicine. Although alam ko po mayroong isang particular na kunsihal na in charge para sa health. Yun. So, yun po kasi minsan depending po sa supply. Alam po natin na subsidize siya ng government. Kaya ito po, nagdag information po from senior president. Sasagutin ko lang sa sir, no? Pamilyar po tayo sa mga gamot na binibigay ng health center. Ito ano to local government issue. Ano to problema natin sa lungsod ng Maynila? Last year pa yan, na lahat ng mga health center ang binibigay na gamot good po, 2 weeks lang. Tama po ba? O, diba? So, kinestyon po namin yan. Bakit merong allocation budget na pinupukpukan sa City Council? Saan na pupunta? Ngayon, na-request na namin kay Mayora mag-conduct ng inspection sa mga health center kung paano malaman kung ang gamot ba ay ninanakaw, nawawala, o talagang kulang. Kasi ganito po yun, dapat po dito kay PhilHealth. Si Manila Health Department po, nag-launch ng online registration. Hiwalay sa PhilHealth.
layunin po nila na makita yung bilang ng mga humihingi ng gamot. Ang nagtanong po kay Dr. Edgar, sino nakakilala kay Dr. Edgar? Sa Manila Department. Right hand po siya ni Dr. Pangan. Nasabi ko kay Dr. Edgar, Doc, ano po ang assurance na online registration sa Manila Health Department, Manila Health, hindi sa PhilHealth, na ang mga senior ay makakakuha ng 1 month supply ng gamot? Ano po sagot? Wala po pong assurance. Sabi ko, bakit pa kami nagkandak ng ng online registration, anong purpose, anong politika? Di po ba? Kaya yun po hanggang ngayon ang problema ng ating lungsod. Tapos malalaman mo dyan, merong mga konsihal na nagbibigay ng mga gamot. Tama po! Tama po! Alam nyo na kung sino salarin. Gano'n lang po. Pandagdag lang po ito, Philip. Salamat, Sir Benedict. So at least alam po natin. Ang PhilHealth po nandito, kasama po yung administration na yan. Ini-post lang po namin kung ano po yung pinakda ng batas. Ngayon, bilang partner facility po ang health centers ng Manila Health Department. So, sa kasakali na may mga reklamong ganyan, thank you po sa pag-broad up niyan. At least, if ever na may meeting po kami with the Manila Health, so part po yan, kasi part ng obligation ng isang partnership is mag-provide ng medicine. Kami po may binabalik po para lang sa ganun for the improvement ng facility at completion ng supply. Yun po yung purpose bakit po namin naging partner yung mga health centers. Ano po? So, nakakatulong po yung pondo na i-release ng PhilHealth para makumpleto. Ano po? So, masalamat kami at naririnig namin yung ganyan. Para lang sa ganoon, ma-protect po namin kung sino man yung nakaka-meeting namin na officers ng Manila. Okay po. So, dadagdag po sir namin yan pag nag-meeting po kami. Another thing. Yes po. Magandang umaga po. Meron lang po akong suggestion. Sana po yung mga ginagawa sa center, kung pwedeng tanggalin na yung registration. Kasi, ano po naging biktima kami, nagpunta kami roon para pumunta nga, aga-aga. Tapos, wala na kami yung registration. Samantalang yung mga empleyado nila, sila yung pinakamarami lang doon. Yung mga tao, wala yung mga papasyenta. Kailangan daw yata magpa-register. Kaya yung sana nga, dati wala naman na Baka pwede sa mga senior, tanggalin na rin yan kasi pasakit sa amin. Yun lang po. Okay. Ganito po, sige ko sir. Excuse me lang po Kasi baka magkaroon ng confusion yung online registration ng National Commission. Iba po yun sa Manila Health Department. Yung National Commission of Senior Citizen, bagong ahensya po ito na naitatag ng 2019 ng panahon ni Pangulong Duterte. So, ngayon po, yung National Commission of Senior Citizen, ang unang programa na ibinaba ay magkaroon ng database yung mga senior citizen. Ano pong reason katulad nito? Diba? Katulad po ng PhilHealth ngayon, ng consulta package, wala pong mga records yung mga senior. So, every time may programa, mag-fill up ka ng panibagong form. Kaya yung National Commission po, ang gustong programa, magkaroon na ng sariling database talaga yung mga senior para po yung mga records nyo, madali na lang po magkaroon din ng database yung PhilHealth, di ba? Kumbaga yun po yung pagmumulan. Pero yung sinasabi niyo po online registration ng Manila Health, sa local government po yan. Dahil ang National Commission of Senior Citizen ay national program po yan. Na binababa, na ako po ay katuwang ng National Commission na kung saan ako po ay magiging totoo lamang sa inyo na hindi po lahat ng barangay chairman ay tinanggap ang konsepto ng online registration. Bakit po? Hindi natin alam kung anong dahilan. Dahil ang online registration, kapag nabuo po yan, nagkaroon kayo ng database, kayo rin po ang hindi mahihirapan dahil every time may programa ang gobyerno natin, meron na kayong record. Hindi na po kayo, syempre hindi naman at all the time, malakas tayo, mauubos na yung tinta ng ballpen, ang dami nyo ng form na na-submit, wala namang programa.
Ano po yun, Nay? Hindi po sa amin yun, Nay. Hindi sa National Commission. Dahil ang National Commission of Senior Citizen ay para sa mga senior citizen lamang. So kung meron po kayong impormasyon na may OLE registration sa barangay nyo, kung Manila Health Department, hindi po nasasakupan ng National Commission po yan. Kaya ako po, since last year pa ay mga ilang months na, ipinaglalaban ko po sa bawat barangay na maibaba yung programa ng National Commission para magkaroon po kayo ng database para hindi na po kayo mahirapan na kada may programa, kayo ay bababa, aatin ng ganito, magpifill up ng form. Bakit hindi ho tinanggap ng ibang barangay chairman? Dahil sa politika. Dahil iniisip nila, magkakaroon na kayo ng record, hindi na sila kailangan kasi makakadirekta na kayo sa ahensya na makakatulong po sa inyo. Ako nagsasabi lamang ng totoo. Kasi bakit mo tututulan yung bagay na makakatulong para sa mga senior citizen? Bakit mo haharangan? Kaya ako po, ipinaglaban ko ang OLE registration sa bawat barangay. Nakakalungkot man pong isipin dahil hindi lahat ng barangay chairman ay katulad ho ng ating kaisipan na malawak dahil ang gusto lamang natin makatulong. Kaya wag po kayong pumayag na kapag bumaba po ako at nagparehistro ng mga senior citizen, dapat lahat po kayo ay nandoon. Para wakasan na natin yung problema ninyo sa mga records ninyo. Dahil hindi naman every year malakas po tayo at hindi naman laging ganyan lang po yung bilang ng senior citizen dahil every year nadadagdagan po ang senior natin. At meron din naman pong nawawala. So, paano po natin maiaayos ang records nyo? Alam nga naman, ikaw halimbawa, tay, malakas ka nung isang taon, nagkasakit ka ngayon, ay, pupunta na naman ako, panibagong record na naman. Saan ba ako lalapit? DSWD? PhilHealth? Saan po ba ako lalapit? Ligaw na ligaw ang inyong programa. Kaya yung National Commission, tangkalikin po natin dahil yan po ay ahensya para sa mga senior citizen. At yan po ay ahensya ninyo. Kumbaga sa inyo, pag-aari nyo po yan, opisina nyo yan. Kaya sana, itutuloy po natin yung OLE registration, yung mga hindi pa na nakapagparehistro. Encourage po natin sila magparehistro. Ako ho, sa totoo lamang, bakit ko po ito pinaglalaban? Kasi may mga magulang pa ho ako na senior citizen, may mga kamag-anak po ako. At higit sa lahat, ako po ay magiging senior citizen. Siyempre, pagdating po ng panahon na yon, gusto ko maayos na po yung mga programa para sa mga senior, para makinabang din po ako pagdating ng panahon. Hindi po ako makikinabang pa sa ngayon. Dahil bata pa naman po ako, hindi pa naman po ako masyado katandaan na sabihin mo, uugod-ugod na, hindi ko nakakayanin. Yung ipinaglalaban po ng OLE registration ng National Commission ay para sa mga senior citizen. Tandaan po ninyo, bukod sa PhilHealth Consulta Package, meron po kayong benepisyo bukod po doon. So yung lahat ng benepisyo nyo, pag sama-samahin nyo, wala na po kayong problema, tay. Ang savings mo hindi na magagalaw. At ang anak mo, hindi na rin masyado problema. Yes! Kailangan ipaglaban natin po yung karapatan ninyo. Kung hindi po tayo gagalaw ngayon, kailan pa ho? Hintayin pa natin mag 80 years old tayo. Hintayin pa natin tagka 25,000, 80, 85, 90, 95. Baka naman pagdating ng panahon, yung 25,000 na yun, pambili na lang po sa palengke. Pataas ng pataas yung mga bilihin. Kaya katulad po ng ganitong PhilHealth, tangkilikin po natin, pansamantala, pero magtulungan po tayo para sa OLE registration, para tayo meron ka ng sarili mong record. Gusto mo ba tayo maging Richard Gomez ang record mo? Gusto mo tayo mag-iba yung mukha mo? Siyempre gusto natin yung record ninyo, yun lang talaga yung ma-maintain natin. Maraming salamat po. Sa konsihan, ngayon po, yun po yung sinasabi ko sa inyong inobasyon, yung pagbabago sa ikakabuti ng bawat isa. Huwag na po tayo manatili sa traditional, makabagong sistema na po tayo ngayon. Ano po, kung may registration man, ang purpose din po niyan, paglaanan po kayo ng budget. Maglaan po ng budget kasi pag nakuha yung census, kung ilan ang senior citizen, magiging actual po yung budget. Magkano ilalaan sa medicine, sa inyong, ano ba yan, social pension. Ganun po. Parang walang may-itcha. Pero ako po, hindi po nagsasalita bilang politiko. Bilang government servant po. Dahil nasa government agency po ako. Yun po. Hello. Dagdag lang po dun sa
sa maliit na form, yung nakatouch po doon sa PMRF, ito PKRF, ito po registration sa facility, kung saan po yung preferred facility, bukod sa malapit na health center, gusto niyo po ba yung private facility, pakisulat na lang po doon sa option. Pakisulat na lang po, health center po ba? Anong pinakamalapit na health center sa tinitirahan ninyo? Or yung private facility na malapit po sa inyo? Ano po?